Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na iyong October 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Yan na reading tayo, Arisa, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. No? Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Romance is in the air. May mga tao or there is someone na magbibigay siya ng pagmamahal. Pwedeng karelasyon, anak, pagulang, or a connection, no? And syempre, take care. Enemies are working against you. May mga tao na galit o ayaw sa'yo, na maaaring may mga gagawin sila sa'yo na hindi maganda. Syempre, mag-ingat ka pa rin sa mga tao na connected sa'yo. Pwede ikaw to or siya, ha? Na maaaring may mga tao na connected sa'yo na may masamang pakay o masamang balak sa'yo. Or masama, or magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, conflict, malaki man o maliit yan. Uy, force working against you. Ano ba yan? Ba't ganun? May mga bagay, pwedeng kukunik ko sa'yo to. May mga bagay siguro na ayaw mong gawin pero kinakailangan. Kung dito ikukunik ko sa kanya, magkasama naman yan, no? May mga tao na may binabalak sa'yo or may gagawin talaga sa'yo, no? Parang mga galit or ayaw. Tingnan natin. You are on the road to success. Yan. Nagkakaroon man ng mga struggle, problem, kasi mountain yan. Di sa obstacle kasi yan, no? Nagiging pasikot-sikot ang sitwasyon mo, no? Pero, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil maaaring may mga tao na magbibigay sa pagmamahal para ma-overcome mo yung or mapunta ka dito sa successful mo in life. Maaaring may mga pagtulong o may tutulungan ka, vice versa, or handi yung sitwasyon na huwag mawala ng pag-asa. No? Nagkakaroon man ng struggle in life is magsasucess ka. May mga bagay na maaaring umpisahan mo, gagawin mo na you will be success. Uy, ito mo si Diamond, no? You'll be receiving or giving a precious gift. Maaaring makaka-receive ka ng gift, pera, o pwedeng diamond, di ba? Mga alahas, or pagmamahal, no? Maaring makakarinig ka ng mga magagandang salita, magandang words, pagtulong din to also, no? Yan, kasi may mga bulaklak. Yun, bulaklak rin to, di ba? Isa rin to sa pwedeng mapag-uusapan ka or magiging mahalimuyak ang iyong pangalan o yung ikaw, ganyan, no? Sa iba sa inyo. And time to go out and have fun. Siyempre, kung you are in a struggle or frustration in life, huwag kang masyadong magpa-stress doon kasi di ba katulong yan sa'yo kasi talagang mahihirapan ka umakyat sa success mo in life. Mag-enjoy ka rin sa buhay or minsan labas-labas din, ano, pagka may mga time, no, together with your friend, mga loved ones, ganyan, para mas medyo gumaang at makalimutan mo kahit paano yung mga problema mo sa buhay mo. And syempre, maaaring may mga celebration, happiness, or successful into your life. Kasi dito rin si Diamond. Maybe may mga achievement. Maaaring sa love life, di ba? Maaaring sa iba sa inyo is something makakaramdam ka ng happiness. Maliit lang naman siya na goal. No? Kasi grapes and diamond. Maaaring iba dito malaki, maaaring iba dito is maliit. Pero at least there's a blessing and achievement in life, di ba? Yan, you will enjoy the fruit of your labor and success. Kung mga bagay na ginawa mo, yun ay yung aanihin. Kung gano'n man siya kalaki, no? Or kaliit. Yun, kung ano man yan. Tingnan natin na yung energy. May pag-uusapan daw kayo sa pera. Pera, money, property. Yun na nakikita ko dito. Or, maaring oo, kasi may mana. May mana ako nakikita. Yan, may mga mana. Maaring kanununununuan mo or mga ganong sitwasyon. No? Maaring may mga namana ka sa kanila
no? Pwedeng, kung ano may mga namana mo, pwedeng ginto, pwedeng lupa, pwede rin kasi ito sa ano, pag dito, no? Pag titingnan ko siya dito, para is more on blessing kasi siya. Tapos ito, ibig sabihin, pwede siyang mga mana, halimbawa, ano, healer ka, tarot reader ka, o may mga namana ka sa kanununuan mo. Pwedeng sa lola mo, sa lolo mo, o sa kanununuan mo pa. Yan, may mga namana ka. Pwedeng ugali, di ba? Ugali wag naman sana ganito, di ba? Ugali na, kung ano man yan, namana mo. Tingnan natin energy mo. 1 to 15. Anak, abonay ka dyan ah. Okay, energy mo 1 to 15. Marami ka daw iisipin ng mga bagay-bagay. Ganyan. No, may mga bagay na parang may something sa balikat ko ah. Dali nga. Hindi ko gusto. Kaya lang ah. May basa eh. Anak. Ayun. Ay, yung mic ko na gagalaw ko ata. Baluga. Guys, sandali lang ha. Hindi talaga ako mapapakali. Promise. Okay, sa energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, by this 1 to 15, may mga bagay doon na makakaramdam ka ng pwedeng takot, kaba, ganyan. No, maaaring nahandin ka sa sitwasyon mo na malilito ka. May mga pagkalito sitwasyon ako na nakikita sa'yo, no? Maaaring may mga malilito ka, mga desisyon, mga bagay na ipupurso mo, maaaring may mga point ng buhay mo na mananahimik ka, hindi ka magsasalita, o hindi ka aamin. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? Yan. May mga decision making na, may mga, magiging palaisip ka actually dito. Yan, magiging magulo yung isip mo, marami kang iisipin, may mga gusto kang desisyonan in life. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Ano parating sa iyo? May mga difficult situation ako na nakikita sa iyo by this 1 to 15. Iba naman sa inyo, energy nyo. Yun, parang there's a pain, sadness situation na parang gusto mo nang matapos at gusto mo nang maayos. Ang sa point na yun, parating. Aris. Tandaan nyo palagi na maaring nangyari na ito sa iba, mangyayari pa lang o mangyayari pa lang sa mga susunod na araw o linggo o month man yan. Ano? So, nakita ko ito. Ang parating sa'yo. Ang parating sa'yo is magkakaroon ka daw ng mga options in life. Ganyan. Pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon. Ganyan. Ang nakita ko dito, no? In your situation, magkakaroon ka ng a few option. May mga takot o kaba ka mararamdaman, magkakaroon ng self-doubt, o may mga few options, may mga delay na situation no? Ako nakikita sa iyo. May konting delay. Siguro may mga bagay pa talaga na need to fix, need na ayusin, o need ng clarity. Kasi may delay or cancel situation ako na nakita sa iyo. Ang nakikita ko rin sa iyo is may mga bagay na hindi pa kasi tapos no? Parating, mabibing held back or you're staying put in your situation. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga indecision situation ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is hope, hindi lahat, wala kang trabaho. Sana hindi ka mawala ng trabaho. Or thinking about na gusto mo na umalis sa trabaho. Pwedeng ganon, Or hindi yung sitwasyon na wala ka lang talagang ipon na pera sa nakikita ko dito. Or pwedeng nagkakaroon ka ng problema when it comes sa work or sa pera mo. Mag-ingat ka pa rin kasi ang nakikita ko dito, yun nga, there's a problem no? Ang nakikita ko rin is magkakaroon ka ng shortage when it comes sa money. Hoping hindi kay lahat to kasi hindi rin kasi maganda yung nakita ko.
Always try to make it balance yung situation mo. Try to work it out, sa nakikita ko dito sa iyo. Pero kung may tutulong naman sa iyo, why not? Kasi may nakikita akong pagtulong. Ano dapat iwasan? Or vice versa tayo, maaring yung tao na gusto mo, yung tutulungan mo, ito yung nararamdaman niya. Diba? Pwedeng vice versa tayo. O, sa iba naman sa inyo is may mga idea kayo o mga manifestation na hindi pa talaga sa ngayon makukuha or makakamit. Or nandun yung sitwasyon na may mga idea na hindi pa maipo-pursue. Pwedeng ganun kasi indecision pa yon, no? Na naiisip mo, hindi ka pa makapag-isip maigi o hindi mo pa talaga kaya pa siyang mai-pursue. Pwedeng ganun. Dapat iwasan. Frustration, lungkot, disappointment, paghihintay, naalala ang nakaraan, or may naaalala sa nakaraan, feeling independent, pero may happiness ka ron na mararamdaman. No? There's a happiness or there's a good news coming into your life. Hindi ba siya this month, after a month? Week man siya or after 1 month. Yun nakita ko. May parating. Sabi, may magtatapos sa buhay mo. Dapat mong iwasan. Yung mawalan ka ng pag-asa. Yan, iwasan mo. Siguro yung, yung situation na not to letting go. No? Yung mga bagay na dapat i-let go, i-withdraw, you need to skip sa mga bagay na hindi nag-work sa'yo anymore. Na ang tagal mo nang nai-stuck doon o ang tagal nang walang nangyari into your life. Yun. And then, syempre, iwasan mo is not to focus, give an effort and hard work, o wala kang mapanghinaan ka ng loob, to improve something into your life. Focus, no? Also, you need to focus. May mga bagay na nagiging mabagal sa'yo kasi, no? Ang lahat. Pero, you need to focus and effort and hard work dun sa bagay na yon. Ang sabi dito, kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. No? And then, tanongin mo rin daw yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo mangyari in life. Yun, iwasan mo syempre yung mga taong makasarili or pagiging makasarili, being a selfish, being a seloso, selosa, or mga taong seloso, selosa, ganyan, iwasan mo na lang yun, mga sinungaling, pagsisinungaling, iwasan mo, o yung pagiging mainitin ng ulo, or someone na maiinitin ng ulo, umiwas ka na lang doon. Mga tao na mahilig maghanap ng trouble, hot temper, ganyan. Mga unfaithful, mga ikaw ito or someone yan, umiwas ka doon. Iwasan mo yung mga tao na hindi ka naman nila gusto. Ganyan. O ikaw din, ganun din. Siyempre, iwasan mo yung tao mo na, iwasan mo yung sarili mo na pekein yung sarili mo. Siyempre, di ba? Iwasan mo yun. Iwasan mo magsikreto. Joke. Marami kasing sikreto. Aris kasi masikreto rin kasi yan, Yan. Maraming secret ng Aris. Or someone have a secret. Yan. Pero nasa sa'yo, kasi may mga secret na good, may mga secret naman na pang sarili, no? It's up to you. Or someone is may secret. Tingnan natin ang love. Also, manipulation or pagmamanipulate or yung mga taong manipulative. Yan, imuiwas ka doon. Mga taong masusungit o magsungit, love. Mga gagalitin. Kamusta ang love po? This 1 to 15 ni Aris. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man siya. Okay. Ay, sorry anak. When it comes to, abal, talawars and talawars. Ganun. May something. May someone. Okay, when it comes sa mga single dyan, ready ka na ba? May darating sa yung 2 person. There's a 2 person. Pwedeng isa dito is nakaraan na or pwedeng isa dito is bago. Pwedeng iba naman sa inyo is 2 bago. No? Kung may luma, may bago. Yan. Sa mga single dyan. Kaya may mga makikilala na daw kayo. Yan.
O pwedeng dalawa or isa, no? May parating. Kung kayo naman nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao ito, isang nakikita ko. Isa sa inyo nahahatak pa rin o naiisip niya pa rin yung nakaraan. Nahadun pa rin sa point na yun. Kumbaga, nahadun pa rin yung dala-dala, may bigat na dala-dala pa rin ang isa sa inyo sa nakaraang relasyon na ito. Kahit na nagkaroon na o nag-change na ang journey ng bawat isa, nahadun pa rin na still burden na dinadala yung tao na ito, no? Sa nakikita ko ito. Maring nahahatak pa rin siya ng nakaraan or handoon talaga yung lungkot, no? Na, kasi may pag-iwan din kasi sa ere. Naaring nalulungkot pa rin itong tao na to. Or vice versa, ha? Yon ang nakikita ko sa kanya. They're still manifesting or someone's manifesting na sana is magkaroon ng union or pagkikita or pagkakaisa. Or maging maganda yung relationship. Sa iba naman sa inyo, if you are in relationship, sa nakita ko ito, may saan nagkahiwalay kasi nagkaroon din ng third party. Sa meron din, maaring may someone din, no, na connected dito sa relasyon na to. Pwedeng sa part mo o sa part niya. Yun ang nakikita ko dito. Pero kung love niya naman yung isa't isa at tanggap nyo na gano'n yung partner nyo, okay lang yun. Diba? Malay mo, someday. Diba? Baka may mga kailangan lang kayong matutunan in life. Kaya gano'n. Anak, kanina ka pa nagpupupo kay mami. Nasa sa inyo pa rin yun. Pwedeng yung iba sa inyo, there's a new pwedeng may mabubuntis, ano, sa iba, or may mga hindi man siya bubuntis, or ano siya, there's a new pet situation, maaring mag-a-adapt ka ng pet, or may bibili kayo ng pet, or may pet kayo, pwedeng ganun. A new member of the family, parang ganun. Pera. Ni Aris. Pwedeng nag-aalaga kayo ng pet, o magdadagdag kayo ng pet. O kaya merong tao na na titira sa bahay mo muna for a while. Pwedeng ganun. Baka mag-aampon ka. Sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, ba? Dalawa, oh. Iba sa inyo, dalawa ba pinagkakagastusan? Ikaw or na partner mo, no? Okay, when it comes sa money, you still care naman. When it comes sa money mo, may mga opportunity na dumarating sa buhay mo na pwedeng yung opportunity na yon o yung idea na yon ay ikapagpapabago ng buhay mo. Aayon sa'yo ngayon si universe pagdating sa opportunity. May mga opportunity, new project, new situation, new cycle happen into your life. Pagdating sa pera, may mga bagay na luck pagdating sa pera, no? Yan. And syempre, sa iba naman sa inyo is need to progress itong sitwasyon na ito. So nakikita ko dito, kailangan mo rin i-progress. Maaaring iba sa inyo is may mga business kayo, malaki man o maliit dyan, no? O maaaring may mga i-analyze kayo, may mga bagong strategy, o kaya may pagpa-progress na mangyayari pagdating sa kaperahan. And nakikita ko yung successful niya. I-force mo kung nasa isip mo pa lang siya, i-force mo siya kasi magiging okay siya kasi aayunan ka ng taas sa gagawin mong ito. Or kung may mga business ka, kung may mga bagay ka pa, idea, o may mga, kung bagong trabaho to, matatanggap ka sa nakikita ko rin sa'yo. No? If you have a travel, pwede rin. Give an effort and hard work lang. May mga bagay lang na dapat pag-aralan, pag-isipan, o aralin mo talaga. No? Kasi pwede kang mag-travel. Sa iba, sa inyo. Makakapag-travel ka. Tingnan natin ang advice. Sa mga magbi-business, pwede rin. Sa mga mag-a-apply ng bagong trabaho, pwede din. Matatanggap kayo at magkakaroon ng, kasi aayunan kayo ng taas. Advice. May mga point na buhay mo na pagod ka na o na mapapagod ka. May travel ako nakikita sa'yo. Travel, lakad, malayo o malapit yan, ano? Pwedeng province, pwedeng, ano. Okay, when it comes sa advice. Sa advice,
try to make it balance yung situation mo. Yung mga bagay lang talaga na kailangan mong baguhin sa buhay mo, no? Whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go. Leave behind, accept all the lesson, maging more and wiser and stronger ka this time. Be creative, trust your intuition, be idealism. It's time to revert. Baguhin mo at i-renew mo yung paniniwala mo sa taas. Yung mga bagay talaga na babaguhin mo, no? Siyempre, ang sinasabi rin dito is be matured. Or kung matured ka na, mas more pa, no? Na more on maturity, din na kinakailangan. It's time to recover, then, and focus, leaving the past. May mga bagay na need mong i-close this time to change, no? Ang nakikita ko dito. And don't be stagnant. Huwag ka magpapastagnant in your relation. Kung may mga bagay na hindi pa totally nag-heal, this is a time to heal. Pera man yan, relasyon man yan, sarili mo man yan, any situation na need baguhin sa buhay or kailangan ma-actionan, no? Ang nakikita ko sa dito. Yun. Focus to yourself, focus to your achievement, focus to your stability. Ingat kayo, maaari may mga sakat ang likod o sumasakat ang likod. May taong nawala na sa buhay o namatay na. Someone is may mga tao na nagbabackstab o may mga taong may masasabi o pag-uusapan ka sa iyo, no? May marami kasi akong tao na nakikita dito. Sa nakikita ko dito, pinag-usapan ka, may pagbabackstab din kasi may mga masasakit na salita, no? O may mga nasasabing hindi maganda rin sa nakikita ko sa dito. Arigatou namaste, God bless.